Ayan. Isang araw, nagtipon ng mga anghel sa presensya ng Panginoon. At sumali sa kanila si Satanas. Ayan. Nandun si Satanas. Ang sabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Ayan. So, nag-reply si Satanas, "Paroot parito." Ayan. Na naglilibot sa mundo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan." Sumagot si Satanas, "May takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain." Sa verse 11, "Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya at siguradong susumpa ka niya." So, challenge ni Satan si Lord, Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Sige, kunin mo na ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan." Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. So, that's how the story of Job's faith begin. Doon nagsimula. Ayan. So, pakibasa po nung verse 13 to 19. Isang araw, habang kumakain at umiinom ng alak ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay, dumating sa bahay ni Job ang isa niyang tauhan at ibinalita ang ganito, "Habang nag-aararo po kami, gamit ang inyong mga baka at pinapastol ang inyong mga asno, sa di kalayuan, bigla kaming sinalakay ng mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga hayop at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Verse 16. Habang nagsasalita pa ang tauhan, dumating din ng isa pang tauhan ni Job at sinabi, "Tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa at ang mga pastol nito at nasunog. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo." Verse 17. Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha po nila ang mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang ibalita sa inyo." Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, Nagkakasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanyang nakatatandang kapatid. Bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Ayan, So, he lost all his children, wealth, and even some of his servants. Sa verse 20, nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa siya sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sa verse 21, sinabi niya, "Ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos." Amen. Ayan. So as what we see, si Job, he was grieving, Yet, nagtitiwala siya sa Diyos. Amen. And he lost everything, nagsuffer siya ng malala, and yet, still, blessed and praised God. Pinanghawakan niya yung pananampalataya na meron siya. Ayan. So kahit nasabi niyang
kahit masakit, nasabi niya, purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. And then, let us look tignan din natin yung kay Paul. So, si Paul, he was beaten, hindi ba? Physically, nasaktan siya. Kasi ang panahon nila, mga persecution, di ba? At he was even imprisoned. And nag-suffer din talaga sila sa kalagayan nila. Pero, even though ganun yung naging sitwasyon, he wrote letters with full of hope and joy. Amen. Lalo na sa mga di ba, taga-Pilipos. Yung meme, di ba, na ba yun? Yung ibang mga churches na sinusulatan niya, parang puro rebuke. Pero, yung sa Pilipos, nag-heart-heart pa yung eyes. yung napanood niyo ba yun? Hindi, sige, huwag na. Ayan. So, sa 2 Corinthians chapter 6, verse 10, siya mismo nagsasabi na ganito siya namuhay. Itinuring kaming nalulungkot, ngunit palagi kaming masaya. Mahirap lang kami, ngunit marami kaming pinapayaman. Wala kaming pag-aari sa mundong ito, ngunit ang totoo, sagana kami sa lahat ng bagay. Amen. Ayan. Sorrowful, no? Pero always rejoicing. Amen. So, sa kulungan, di ba, sa kulungan pa yan siya nagsusulat. Nasabi niya sa mga taga-Filipos, chapter 4, verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Hinuulit ko, magalak kayo. Ayan. So, si Job at si Paul, ayan, hilan lamang sila sa halimbawa na at marami pang iba. So, ayan. So, there was a night, sa evening devotion na ang naging topic natin, sa mga uma-attend, yung something about nire-reject na nung iba yung, Old Testament, even though may essence pa rin talaga yun. Kasi, mahalaga yun dahil pinagtibay lang yun sa New Testament. Amen? And then, one of the, topic na napag-usapan sa loob nun, yung righteousness sa Old and faith sa New Testament. Ayan. So, yung faith, nag-start siya kay Abraham, sumasampalataya siya sa Panginoon, sa pangako ng Diyos. Ayan. Pero, ang pamumuhay sa pananampalataya, ayan, nag-start kay Jesus Christ. Sa Galatia chapter 3, 23 to 24. Noong hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Kristo, para tayong mga bilanggo, ikinulong tayo ng kautusan hanggang sa araw na inihayag ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang sa dumating si Kristo, upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay maituring tayong matuwid. At ngayong may pananampalataya na, wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Ayan. So, ang pamumuhay sa pananampalataya, nag-start siya kay Jesus Christ. Sa Old Testament, madalas niyong makikita, righteous men, righteous person, taong matuwid, At ang katumbas nun sa, New Testament is faith. Ayan. So, pananampalataya. So, paano ba tayo nagkakaroon ng pananampalataya? Ayan. So, basahin natin yung Romans 10:17. Sa sampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Amen. Ayan. So then, faith cometh by hearing. Amen. And the message comes through preaching Christ. Ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig.
Amen. Now, faith is not just believe, maniwala ka. like, like a blind leaf, no? Na para bang kapag sinabi na tumalon ka sa bangin na hindi mo sukat lalim yung yung lalim yung nung bangin, tatalon ka ba? No? Hindi ganon, So, ipag-observe natin, no? Mag-observe tayo. Salita ba to ng Diyos? No? Merong ganong question, salita ba to ng Diyos? Sinalita ba to ni Jesus? Kasi bakit kailangan na ganon? No? Sa Romans 1:16-17, ayan. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kautusan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen. Ayan. Sumasampalataya tayo sa magandang balita. Yung gospel, no? Yung katuruan tungkol kay Kristo. Ayan. So, sabi dun, ito yung kapangyarihan ng Diyos, no? Na siyang nagliligtas sa lahat ng sumasampalataya. Amen. Sinasampalatayanan natin yung sinilita ng Diyos. Amen. Yung tinuro ni Kristo, yung gospel. Amen. So ngayon, narinig mo, John chapter 14 verse 27, peace I live with you, no? My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. Ipag-observe mo. Alamin mo, no? Salita ba to ni Jesus? Salita ba to ni Jesus, Mike? Oh. Ayan. Salita to ni Jesus, no? Kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo. Ayan. Paniwalaan natin yun. Matthew 11:28 verse 29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. So, ayan, no? So, ayan. Amen. Ipag-observe natin sa bawat naririnig natin, no? Salita ba to ng Diyos? Ayan. At kung mapapansin natin, no? Si Job, he was grieving, pero nagtitiwala nga siya sa Diyos. Ayan. So, kung mababasa nyo yung buong, Job, parang hindi lang sa part na nagrereklamo siya, but then, nandun yung faithfulness niya sa Lord eh. And then, he was like saying anything he is anxious about sa Lord. Praying, no? At still, nagtitiwala pa rin siya sa Lord. Then, nasabi niya, no, sa chapter 2, verse 10, yung parang, ito ba yung pinakasikat na nasabi? Parang ito yung napakagandang panghawakan din natin. Sa Job chapter 2 verse 10, mabubuting bagay lang ba yung tatanggapin natin mula sa Diyos? Hindi ba tayo tatanggap ng masasama? No. Ayan. At sa chapter 13:15, though he slay me, no, yet I will trust him. Ayan. Ayan ang banggit ni Job. At then Paul, no, mas kilala natin si Paul eh. No? Sa
Pilipos 4:11-13, sinabi niya, natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kung kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ayan. So, kaya mahalaga din na marunong tayong magpasalamat. Ano man yung natatanggap natin, mabuti man to o masama. Kasi, di ba yung verse ng Romans 8:28, all things work together for good. Para sa mga sa mga anak niya na nagmamahal sa kanya. At, ganun din yun sa inyo. Sigurado akong, may good purpose ang Lord sa buhay niyo. Hindi lang mabubuting bagay, tanggapin din natin yung masasamang bagay. Kasi ang lahat yan nagkakapulakip-lakip para sa ikabubuti natin. Amen? Ayan, so, do not be anxious. Ayan, so, Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Ayan. So, do not be anxious of all things. Manalangin kayo sa Diyos ng may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong puso't isipan. Amen. Ayan. So, and a reminder for us, to study His Word. Sumampalataya tayo sa magandang balita na turo ni Kristo, Kasi maraming katuruan na naglipana, At pwede tayong iligaw nun. Mag-aral tayo. Importante yun. At makinig tayong mabuti. Amen. Dahil, kung yung katawan natin, di ba, nagugutom, nauuhaw, yung kaluluwa natin, ganun din. Nagugutom, nauuhaw. Amen. And sa pagtatapos na verse, tapos na agad. Okay na yun. Ayan. Sa pagtatapos na verse, let me bless you with this verse. Sa Numbers chapter 6, verse 24-26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with peace and favor. Amen. At ayun lang. Glory to God. Yan. God bless you all, guys. Hello. Amen kasi sa Greek word, ibig nung sabihin, pangyarihin. By saying amen, we are practically admitting na hindi mo kayang pangyarihan sa iyong sariling lakas o dahil gusto mong mangyari. You are asking God, Lord, make it happen. Make it happen for me. That's amen. So ngayon, huwag niyo sabihin basta-basta yung amen sa kung saan-saan. Use it properly. Kasi yung amen, si Kristo yun. Si Kristo kasi yung may kapangyarihan na pangyarihin yung ating mga kahilingan. Kagaya niyan. Di ba? Ayan. So, napaka-gentle lang ating mensahe ngayon. So dahil diyan, ginunta ko sa iba na, sabi ko, pengin namang isa.
Sino nag-comment? But 80K din yun. Nag-comment ba kayo? Wala. Nagtiwala na kay Ibana, di na kay Lord eh, no? Okay. Alam nyo, sa mundo, gusto natin makaramdam ng kapayapaan. Kaso, sa atin kasi, for you to have peace, kailangan meron kang assurance. Okay? Sa mundo pong ginagalawan natin, yung kapayapaang gusto nating madama, nagmumula doon sa tinatawag na security and assurance. Halimbawa, kung may katiyakan ba dyan na hindi ako matatanggal sa trabaho, di talagang payapang-payapa ang puso ko. Diyan ako habang buhay. Yan. Oh. Kung yung kliyente ko, hindi yan maaalis sa akin, abay payapang-payapa ako. Yun yung sinasabi ni Kristo, hindi kapayapaan ng sanlibutan. Okay? Hindi yung sinasabi niya o yung gusto nating manatili sa atin para magkaroon tayo ng assurance. Tapos magiging payapa tayo dahil yung mga bagay na gusto nating manatili is mananatili. Kung yun yung pinanggagalingan ng kapayapaan natin, madidisappoint tayo. Okay? Sino ditong na-disappoint na? Yun lang. Di pa na kasi nauwi eh. Sino ba namang hindi madidisappoint sa ganun? Nasa buhol. O, tingnan nyo. Ewan ko. Tingnan natin madidisappoint ba kayo dito? Halimbawa, sinasabi sa Mangangaral, chapter 3, verse 6. Mangangaral 3:6. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ayun. Basahin mo nga din bro yung verse 5. Verse 5 po. May oras ng pagkakalat ng bato at may oras ng pagtitipon nito. May oras ng pagsasama at may oras ng paghihiwalay. Ouch. Bakit? Ganun talaga eh. Kailangan maintindihan natin ang Diyos nagtatakda. Mayroon talaga tayong tinatawag na time and season. May season ng pagsasama, may season ng paghihiwalay, may season ng pag-iipon, may season ng paggagastos ng ating naipon. May season ng pananahimik, may season ng pagsasalita. May season ng pag-iingat, may season ng pagkawala. My point is, kung nag-e-expect tayo na ganito ang mangyayari sa araw ng bukas, gusto mo ma-feel na love ka ng kapwa mo, edi masaya ka kasi napupulpil. Kaya feel na feel. Kasi napupulpil, nadarama mo, pinapahalagahan ka ng tao. Mga hilang araw, lumipas, parang nagbago na yung kanyang performance. Yan. Anong hinaharap natin dun? Humaharap tayo sa reality. Hindi mo laging mararamdaman yon. That's the truth. Diba? Bakit tayong mga tao, ang hirap natin tumanggap ng katotohanan? Alam niyo kung bakit? Kasi mahilig tayo magpantasya. We love fantasy. Gusto mo, yung ayaw mo nang matapos ito. Yan. Ganun tayo. Yun yung ating sense of security. Nakukuha po natin? Yun yung ating sense of security. Kaya gusto natin, hindi na sana matapos. Para kang kapag uminom ka ng tubig sa baso, o yung inumin na gustong gusto mo, sana wala ng tayuan. Sana bottomless. Nakakapagod kasi pagka naubos, tapos kukuha ka ulit doon, lagi kang nauhaw, lagi kang magre-refill. Yung paulit-ulit na yung tatama rin, minsan ang gagawin mo na, tatawagin mo na si Brent,
Brent, paki-refill nga. Ayan, kasi tinatamad ka na. Oh, how I wish yung pagka nakapanood ka ng movie, ewan ko napanood nyo yung Jumper, ano? Pupulutin lang yung remote, nagte-teleport, pati namad, porkit may powers. 'Di ba? Ganon tayo eh. Kung maaari, yung idea ng comfort sa life na ito, lagi nating ma-feel, lagi nating maranasan. Pero ang katotohanan is, may panahon sa lahat ng bagay. May panahon na okay ngayon, may panahon bukas di okay. Tanggapin natin yon. Mamuhay tayo as a Christian sa kung ano yung panahong ipinagpahintulot ng ating Panginoon. Bakit? Kasi, kung ano man ang season ng buhay natin, ngayon, panahon ng pagsubok, o kaya panahon ng pagpapala, panahon ng katahimikan, parang nung panahon ni Haring Solomon, panahon ng katahimikan yun eh, sa Israel eh. Panahon ni David, panahon ng gera. Diba? Kaya panahon ng katahimikan, panahon ng paglalaban, hindi mawawala ang kapayapaan ng Diyos. Iba yung kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon, kay magulo ang paligid mo, pwedeng payapang-payapa ka pa rin. Okay? So, bigyan ko kayo ng halimbawa sa Biblia ng isang kaguluhan. And yet, pwedeng payapa ka pa rin. Ayan. Ewan ko makarelate kayo dito. Basahin natin yung Isaiah chapter 3. Isaiah chapter 3, verse 1 to 10. Total, masipag yung ating tagabasa. Hindi nagreklamo yan. Sabi dito, makinig kayo. Oh, makinig daw. Kukunin ng Panginoon ang Panginoon ng mga hukbo. Ang lahat ng inaasahan ng mga taga-Jerusalem at taga-Juda, ang pagkain at tubig nila, ang mga bayani at mga mandirigma, mga hukom at mga propeta, mga manghuhula at mga pinuno, mga kapitan ng mga hukbo at ng mga mararangal na tao, mga tagapayo at mga bihasang salamangkero nila at mga dalubhasa sa paggayuma. Paggagawin kong kanilang pinuno ang mga binatilyo at ang mga musmos na bata ang mamamahala sa kanila. Aapihin ng mga tao ang bawat isa laban sa kanyang kapwa. Lalabanan ng mga bata ang matatanda at lalabanan ng mga hamak ang mararangal. Susunggaban ng isang tao ang kanyang kapatid sa bahay ng kanyang ama at sasabihin, may damit ka pa, kaya ikaw na ang mamuno sa amin. Pamahalaan mo itong wasak na lugar. Ngunit sa araw ding iyon, ay sasagot ang kapatid niya, hindi ako ang lunas nito. Wala rin akong pagkain o damit sa bahay, kaya huwag ninyo akong gawing pinuno ninyo, sapagkat bumagsak na ang Jerusalem at Juda, dahil ang kanilang mga salita at gawa ay laban sa Panginoon. Nilapastangan nila ang kaluwalhatian ng kanyang presensya. Halatang halata sa kanilang mga muka ang kanilang pagkakasala. Hayagan silang gumagawa ng kasalanan tulad ng Sodoma at Gomora. Hindi na nila itinatago, nakakaawa sila. Sila na mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. Sabihin ninyo sa mga matuwid na mapalad sila dahil aanihin nila ang bunga ng kanilang mabubuting ginawa. Ayan. Sa English, gustong-gusto ko yan eh. Actually, favorite verse ko yan, yung Isaiah 3:10. Lalo, yung pagkakadali sa English. Yan, sabi kasi doon, tell to the righteous, all is well. All is well. Eh, lahat mabuti. Mabuti pa rin. Basta matuwid kang tao, kahit magulo paligid mo, mabuti pa rin sa'yo yun. Basta matuwid kang tao. Alam nyo sa mundo natin ngayon, magulo. Gobyernong gulo. 'Di ba? Dito nga ang sabi ng Diyos anong unang gagawin niya? Kukunin niya lahat ng ating inaasahan. Tanungin ko ho kayo, maliban sa Diyos, ano pang inaasahan nyo na kinakatakot yung mawala? Trabaho? Tao? Mahal sa buhay? Na inaasahan natin.
Na para bang pagka nawala sila, magsisimula kang mag-worry sa life mo. Na, paano na ang buhay ko kung mawala itong trabaho ko? Paano na ang buhay ko kung mawala ang nanay ko, ang tatay ko, kapatid ko na sumusuporta sa akin? Paano na ang life ko kung mawala yung nagpapadala sa ibang bansa para masustentuhan ako? Paano kung lahat ng kinakatakutan nating mawala, isang araw talagang alisin ng Diyos sa atin? Di ba? Pwede ba mangyari yon? Nangyari nga kay Job eh. Di ba? Ito nga, dito sa binabasa natin, pinangyari nga eh. Nawala, kinuha ng Diyos lahat ng inaasahan ng tao. Di ba? Kaya nga ang sabi ng Biblia sa Jeremiah chapter 9, huwag ipagmayabang ng tao o ipagmalaki ng isang tao. I think nasa 22 yata yun. Jeremiah, pacheck na lang. Jeremiah 9:22 hanggang 23. Ang sabi ng Lord, huwag ipagmalaki ng tao ang kanyang kapangyarihan. Huwag ipagmalaki ng makapangyarihan ang kanyang kapangyarihan. O ng malakas ang kanyang kalakasan. O ng mayaman ang kanyang kayamanan. Tama ba? 23 po. 23, pakibasa. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Ayun. Sabi ng Biblia, hindi mo pwedeng ipagmalaki, marunong ka, ipapagmalaki mo karunungan mo. Mayaman ka, ipapagmalaki mo ang kayamanan mo. Malakas ka at ipagmabalaki mo ang kalakasan mo. 'Di ba? And then so on and so forth na 'yan. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung mga sinasabi mong advantage mo ngayon para magkaroon ka ng katiyakan sa buhay na ito. No. Dahil lahat ng bagay pwedeng magbago. Yan pa naman yung kinakatakutan natin. Yung mga pabago-bago. 'Di ba? Yung mga pabago-bago. Ang sabi ng Panginoon, sa buhay na ito, walang permanente. Lahat ay subject magbago. Paano kung yung pagtingin ng kapwa mo sa'yo nagbago? Sasama na lang loob mo? O sasabihin mo, tanggap ko yan dahil yan ang normal ng buhay. Lahat ay nagbabago. Yung kaaway mo ngayon, bukas pwede mo maging kaibigan. Yung kaibigan mo ngayon, bukas pwede mong maging kaaway. 'Di ba? Sabi nga nila, papakasalan ko na lang yung kaaway ko para talagang legit na kaaway. Total, ang mag-asawa, sabi nila, lagi naman nag-aaway yan. 'Di ba? So, wag tayo matakot sa pagbabago. Dahil anuman ang kondisyon ng buhay natin ngayon, kung may kapayapaan ka nagbumula sa Diyos at namumuhay ka bilang isang taong matuwid sa paningin ng Diyos, okay? The promise is, all is well. Lahat ay okay lang. Yan, okay lang lahat. 'Di ba? Sabi mo nga sa iyong katabi, okay lang yan. O kahit mawala yan, hayaan mo yan, pabayaan mo. 'Di ba? O bigyan ko kayo ng isang minsan tayo kasi kung ano-ano hinahanap natin eh. 'Di ba? Alam niyo sa Biblia may diwa na ganito eh. Na si Isaac. Kilala niyo si Isaac, 'di ba? Naghukay siya ng balon. Hukay siya ng balon. Pag hukay niya ng balon, nakadiscover siya ng tubig. Problema, may umangkin. Tapos naghukay na naman siya. May tubig, may umangkin na naman. So tuwing may umaangkin, para lang walang away, ginagawa niya, nilelet go na lang niya para lang walang gulo. 'Di ba? O ngayon, yung huling hukay niya ng balon, wala nang umangkin. Abay sabi niya, eto na yung sa akin. Walang umangkin. Alam niyo sa buhay ganito eh. Minsan, ayaw mong bitawan yung isang bagay kasi nga katuwir mo, pinaghirapan ko to eh. Kung may umaangkin, bigay mo. Ano mas importante sa Biblia? Yung meron ka ng kung anong meron ka ngayon, pero ang kapalit wala kang peace. 'Di ba? Alam niyo ang sabi ng Biblia, the blessing of the Lord adds no trouble. Ang pagpapala ng Panginoon ay walang halong kabalisahan. Kung naniniwala kang sa'yo yan, bet may stress? Bet ka na-stress? Bet ka namumblema?
Bakit ka tinatamaan ng anxieties dahil lang sa mga bagay na yan? Pwede mo i-let go para magkaroon ng kapayapaan. Diba? Let go mo na siya. Okay lang yan. Marami diyang iba. Meron nga, babae, nagpakasal sa sa Ferris wheel eh. Ay, daming Ferris wheel dyan, no? Nagpakasal sa pambira mga tao ngayon, alalakas ang trip. Yun lang. Ha? Yung pong kabalisahan, ayaw ng Diyos sa atin yan. Ayaw ng Diyos nun sa atin. Sabi ng Biblia, pinagpapahinga ng Diyos ang kanyang minamahal. Pinagpapahinga niya. Ayaw niya kasi tayo, mga anak tayo ng Diyos, ayaw niya na nadudulutan tayo ng mga alalahanin sa buhay na ito. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Panginoong Yesus na pagka may problema sa isang bagay, minsan ang solusyon, let go mo lang eh. 'Di ba? But pagka ba ni-let go mo yan, hindi ba pwedeng palitan ng Diyos yan na mas higit? Pwede naman eh. 'Di ba? If you have faith, kilala naman natin ang Diyos eh. Unless hindi mo kilala ang Diyos. Kilala ba natin si Lord? Sabi ng Bible, walang anino ng pagbabago sa Kanya. Di siya nagbabago. Kung sino siya noon, ganun din siya ngayon at ganun siya sa kinabukasan. Diba? Maraming ginawa ang Diyos in the past na talagang kahahangaan mo na mapapanalangin ka na lang na, Lord, gawin mo din sa aming panahon ngayon. Gawin mo rin sa buhay ko. Diba? Kaya nga nasulat po yan para sa ating ikatututo. Ang punto lang po ng lahat ng ito, ayaw ng Diyos na tayo na mga anak niya ay nabubuhay sa mga stress o sa mga worriness sa buhay na ito. The Bible says, pinagpapahinga ng Panginoon ng kanyang mga minamahal. Ano ba talata yun? Awit 127, mula 1 hanggang 3. I think nasa verse 3. Okay, basahin mo na yung mula sa 1. Psalm 127, verse 1 hanggang 3. Kung wala ang tulong ng Panginoon sa Ayun. pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ng pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ng pagbabantay dito. Walang kabuluhan ng pagising ng maaga at pagtulog ng gabi-gabi. Gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang makakain. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga minamahal, kahit sila'y natutulog. Ang mga anak ay pagpapala. Hanggang doon lang. Anak na yun eh. Yan, sabi ng Biblia, kahit natutulog ka, nagtatrabaho ang Diyos to provide your needs. Kahit natutulog ka. Ano ang sabi ni Jesus? Ito, alam naman natin to eh. Ang sabi ni Jesus, tingnan nyo ang mga ibon sa parang. Yan, lumilipad sila. Lahat sila pinapakain ng inyong Ama na nasa langit. Ang sabi ng Panginoon, pinapakain sila. Ang sabi ng Lord, tayo pa kaya na mga tao, mas mahalaga tayo kaysa sa maya? Mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon. Kayang-kayang gawin ng Diyos na i-provide yung mga needs natin kahit na natutulog ka. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magpakamatay sa pagtatrabaho. Hindi kalooban ng Diyos na magpakamatay tayo sa pagtatrabaho dahil lang natatakot tayo sa buhay na ito. Okay? Alam nyo, yung sumahod tayo, kung Kristiyano tayo, makontento ka na sa kaunti. Ang importante, nakakapamuhay tayo ng masaya, pero iwasan natin yung sobrang paghahangad. Nakakasira ng pananampalataya yon, yung sobrang paghahangad. 'Di ba? Kasi yung pong motor ko luma na eh. Yung kapitbahay namin nagpunta sa ganitong trabaho, laki ng sahod. Ilang buwan lang nakabiling bagong motor. Pangarap ko ika yun. Gagawin din niya.
Eh, maliit yung sahod niya. Gusto niya na matulad sa kapitbahay niya, nakabiling motor. Gagawin niya. Resign siya sa kanyang trabaho. Punta siya doon sa kumpanyang sinasabi niya malaki ang sahod. Yun, pagkapasok niya, yung palang pasok doon, patayan pala. Kaya pala malaki ang sahod. O, kasi patayan trabaho. O, yung sahod na talagang papapalduhin ka kasi pagka nagkasakit ka, gastos talaga malala. Ganon, nire-ready ka sa ospital. Totoo ba to? Di ba? Eto, tanong ko sa inyo. Bakit tayo nagwo-worry? Wala ba tayo tiwala sa Diyos? Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi natin kailangan anong tawag nila doon? Workaholic. Yan, workaholic. Di kailangan. Ang sabi ng Biblia, pinagpapahinga ng Diyos ang kanyang mga minamahal. Pero pag di mo sinunod yon, mapapahinga ka talaga ng tuluyan. Yan. Di ba? Habulin po natin yung kapayapaan. Alam nyo, ang isang sikreto ng kapayapaan, kakontentohan. Sabi mo sa iyong katabi mo, kontento ka. Oh. Alam nyo, sa lahat ng bagay na a-apply ang kakontentohan. Halimbawa, meron kang boyfriend, meron kang girlfriend, meron siyang attitude na di mo gusto, pinag-aawayan nyo. Pero kung kontento ka sa kanya, di mo na masyadong sisitahin yun eh. Yaan mo siya, talagang ganun siya eh. Bit mo kasi sinagot. Di ba? Tapos magrereklamo ka, ganun siya. Di ba? Makontento tayo. Ay, may mga kabataan nagrereklamo doon sa ayoko sa bahay kasi ganto-ganto ganyan. Eh, buti ka pagpasalamat, buti nga, mayroong nagpalaki sa yung nanay at tatay. Di ba? Minsan, nagkatrabaho tayo. Grabe naman trabaho na to, ang hirap-hirap. Tingnan nyo, yung mga lumalabas sa bibig, puro reklamo. Alam nyo kung bakit tayo nagrereklamo? Mapaghanap ka kasi. Yun lang yun. Hindi ka kontento sa kung anong meron ka. Pero kung makokontento ka sa kung anong meron ka, sabi nga nung matatandang kasabihan ng mga matatanda, kasi matanda yung nagsabi. Kaya matandang kasabihan. Sabi niya, matuto kang mamaluktot kapag, kapag maliit ang kumot. Oh, mamaluktot ka. Bumuluktot ka na lang. May tuhod ka naman bumabaluktot eh. Okay na, yung bewang mo naman, babaluktot pa naman eh. Oh. Kaysa yung, hindi yung, lahat ng bahay, lahat ng tao sa bahay mo, sinumpa mo na. Kasi, yung kumot labahan. Ang lamig. Pwede kayo nagtarang kumot ka to. Yeah. May nag-away dahil sa kumot eh. Yung mga bagay na ho yun, yung kakontentuhan, applicable yan sa lahat ng bagay. Makontento ka. Di ba? Basta tayo kontento, sigurado sasaya ka. Sasaya ka sa buhay. Makontento ka lang. Kapag nawala ang kakontentuhan, mawawala din yung kasiyahan. At hindi ka dadapuan, yung kapayapaan magiging hitong mailap. Hito, di ba yung hito hawak mo na, nakakawala pa eh. Ganun yung hito, di ba? Sino na rito nakaranas manghuli ng hito? At dulas. Pabira eh. Hawak mo na nakakawala pa. Pag hindi talaga ikaw masunurin sa salita ng Diyos, yung dapat nakapayapaan mo na magiging, di ba, yung peace na naging kapistihan pa. Oh. Ha? Tugal ko nung sinasabi yun. Ha? Hindi, ang ibig sabihin kasi nun, yung mga nakaka-disappoint sa life, hindi naman masamang salita yun. Ngayon, bakit nagkakaganon yung buhay natin? Kasi nga, hindi tayo nakokontento.
Pag-aralan ho natin maging makontento sa buhay natin. Diba? Pag-aralan natin maging makontento sa buhay natin. Tinitiyak ko ho, ang sabi ng Biblia, lahat ng, halimbawa, nangangailangan tayo. Ang sabi ng Bible, ipanalangin lang natin at ang Diyos ng kapayapaan. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ng kapayapaan ang maghahari sa ating isipan at sa ating puso. Bakit niya paghaharian? Kasi kung tayo lang naghahari dyan, magulo Isip natin magulo, puso natin magulo. Di pa ubaya natin sa Diyos. Ang gulo Di ba? Pinsan, pagka nawala yung simplicity sa atin, pagka magulo isip mo, kahit mga simpleng bagay, nagiging komplikado Pero kapag lumino yung isip mo, hindi naman pala komplikado. Hindi mo lang maisip kasi na-stress ka na. Diba? At saka masyado mo nang dinibdib. Okay? Ganito ho gawin natin. Ayan. Halimbawa, kayo ay may mga talagang malaking pinagdadaanan sa buhay. Gawin nyo, buksan yung mga Biblia nyo. Ayan. Read your Bible. Pray. Makipag-usap kayo sa mga man of God. Humingi kayo ng counsel. And then, magpapanalangin kayo kung maaari. Okay? O kaya, kung kaya mo, ikaw, lagi ka manalangin. Di ba? Kasi tandaan nyo, kapag ang isang Kristiyano, hindi na siya masipag manalangin, yung pamamaraan ng laman, mangingibabaw yun. Pero kapag sinasanay mo ang sarili mo na manalangin kahit sa mga sitwasyon sa buhay na parang magulo na, but you still choose to pray, magiging malino yung isip mo. Kasi ang sabi ng Bible, sa 1 Peter, basahin nga natin to. Sa 1 Peter 4:7, malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang inyong sarili upang hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Ayun. Minsan may mga humahadlang sa panalangin natin Yun yung kawalan natin ng pagpipigil sa ating sarili at yung pagpasok natin sa mga masasamang gawain. Pumipigil po ng panalangin natin yan. Tandaan nyo yan, pumipigil ng panalangin yan. Kapag hindi ka na nakakapanalangin, ang sabi ni Apostol Pablo, manalangin kayo, hingin ninyo sa Diyos through prayer, and the God of peace, yung maghahari sa ating isip at puso. Papaano ka dadatnan ng kapayapaan kung di ka nananalangin? Papaano ka mananalangin kung gumagawa ka ng kasamaan at wala kang pagpipigil sa iyong sarili? Hindi ka makakapanalangin nun. Mahirap manalangin ng may ginagawang kasamaan at ng walang pagpipigil sa sarili. Yung walang self-control. Diba? Lahat na lang iniisip natin. Tingnan nyo, ang sabi ng Biblia, nilikha tayo ng Diyos sa matuwid, pero ang tao nag-iisip ng kung ano-ano. Diba, mga Ngaral 7:29? Nilikha ng Diyos ang tao na matuwid, pero ang tao nag-iisip ng kung ano-ano. Ang hilip natin mag-isip ng mga bagay na hindi naman natin kailangang isipin. Diba? Parang pagka nanonood ka ng balita, wala namang connection sa'yo yun. Yung balitang napapanood natin sa Facebook. Pero kung mag-react tayo, kala mo naman kasali ka ron. Diba? Kaya sa social media, merong mga nag-aaway-away. Wala ka namang kinalaman dun sa kanila, sumasali pa tayo. Diba? Problema ng iba, pinapasok natin. Sabi ng Bible, ayaw niya ng ganun Ayaw ng Diyos na papasok tayo basta-basta sa problema ng iba. Alam niyo pa yung isang dahilan kung bakit nawawala ang kapayapaan natin? Ito po. Isa sa mga rason, so ayun, meron na tayong mga puntos, no? Nag-iisip tayo ng kung ano-ano, gumagawa tayo ng masama, wala tayong pagpipigil sa ating sarili. Ito pa yung isang rason ng pagkawala ng ating kapayapaan. 1 Peter chapter 3, verse 10. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang sino mang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at iwasang magsabi ng kasinungalingan. Ayun.
Ano ho sabi ng Bible? Ang nagnanais ng mapayapa at masaganang pamumuhay, dila niya ay pigilin sa pagsabi ng kasamaan. So, bakit nawawalan tayo ng kapayapaan? Kasi napapasok tayo sa away. Hilig kasi natin magsalita. Ang bilis natin magsalita sa tao. Ang bilis natin magsalita sa kapwa. Kaya tama o mali ang sinasabi mo, minsan hindi mahalaga kung tama o mali. Minsan yung timing din eh. Minsan yung timing din. Tama naman sinabi mo pero yung timing mali. Diba? May mga bagay na dapat sinasabi in private. May mga bagay na sinasabi in public. Dapat maging wise tayo kung paano natin gagamitin yung mga salita natin. Dahil kung hindi, maaalis ang ating kapayapaan. Bakit? Kasi may taong magre-react sa mga sinasabi natin na padalos-dalos. Kaya ang sabi ng Biblia, be quick to hear and slow to speak. Diba? Dahil kung sa pagsasalita natin, wala tayong control. Lahat na lang hinatulan natin. Lahat na lang na masabi natin sa kapwa, sasabihin natin. Mawawala yung ating kapayapaan. Bakit? Kasi paputulan ka nila eh. Pagka pinatulan ka nila, nasa na ang kapayapaan doon? Magulo na buhay mo noon. Kaya marami eh. Alam niyo yung chismis? Pampagulo ng buhay yan eh. Okay? Ang Kristiyano, hindi nakikipag-chismisan yan ha. Hindi yan nakikipag-chismis sa buhay ng may buhay ng iba. Yan. Pakialaman mo lang buhay mo. Hayaan mo yung iba. Kung wala kang masasabing maganda sa buhay ng ibang tao, wag ka na lang magsalita. Wag ka na lang mag-comment. Sarilinin mo na lang. Okay? Kung tayo naman, gusto talaga natin makatulong sa ating kapwa, hindi naman sa pagsasalita lang. Dapat talagang meron tayo gawin. Sabi nga ng Bible, 1 John 3:18, huwag kayong magmahal sa salita. Magmahal kayo saan? Sa gawa. So, imbis na puro salita tayo, pakita na lang natin sa gawa. Kasi kung puro salita, mapapasok tayo sa kung saan-saang senaryo na hindi dapat nating pagpasukan. Okay? So, yan po. Kahit hanggang doon na lang po siguro muna. Okay. So, tumayo po tayo lahat.